Na nandito ako ngayong umaga, gaya ng sinabi kong gagawin ng Lunes, kasama sina Attorney Britannico at yung kanilang firm para maghain ng reklamo sa National Bureau of Investigation. Pangunahing layunin ng reklamo, alamin sino o sino-sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, dalawang video na ni Michael Maurilio. Dahil hanggang ngayon, wala pa rin umaamin, wala pa rin nag-aangkin. At pangalawa, para imbestigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito, yung mga vlogger na pinamumudmod at dinadagdagan pa ang mga kasinungalingang nakalagay sa mga video ni Michael Maurilio. Kabilang po dyan, sina Crisette Chu, Jay Sonza, Sasaso, Trixie Cruz Angeles, Banat Bay, at iba pa. So abangan po natin ang progress nitong investigasyon. Unang hakbang pa lang ito, aalamin po namin at sa payon ng aking mga abogado kung sino pa ang dapat kasuhan at ano-ano pa ang dapat ikaso sa kanila. Initially, Senator, batay sa payo ng aking mga abogado, cyber libel ang appropriate na ireklamo dito. Sabihin ko po sa inyo, bilang isang nagtatrabaho sa public service, bukas ako lagi at dapat lang bukas lagi sa mga puna, sa mga kritisismo. Pero hindi ako papayag sa ganitong mga pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling, lalo na ang tinarget ay hindi lang ako. Ang tinarget ay ang mga witnesses, ang tinarget pati mga staff ko, tinarget ang Senado mismo. Senador, ilan lang inireklamo nyo? Sir? Ilan po ang inireklamo nyo? So far, 1 dosena. Pero batay nga sa mapag-aalaman ng NBI sa kanilang investigasyon, maaring dumami pa po yun at maaring dumami pa dagdag sa cyber libel ang iaaksa sa kanila. Paano lang ng mic, sir, ha? Paano ng mic, sir, ha? Alright mga kababayan, so tayo po ay magre-reaction video dito nga po sa formal na pagsasampa ng reklamo po ni Senator Risa Hontiveros dito po sa NBI upang habulin itong mga taong nasa likod daw po ng pagpapakalat ng video ni alias Rene, no? Ito yung may mga aligasyon patungkol po sa pag-witness niya dito nga po sa KOJC, kaya Pastor Kibuloy, no, na idiin dito sa mga reklamo na ito, no. So si Senator Risa Hontiveros mga kababayan ay nagpunta sa NBI ngayong araw kasama ang kanyang mga abogado, no. At ito na nga po, nakapaghain na po siya ng reklamo at kasama po dyan mga kababayan is yung mga kilala pong mga DDS vloggers, no. At nasabi nga po ni Senator Risa Hontiveros na 1 dosena daw po yung mga vloggers ang kanyang hinaina ng reklamo at kasama na nga dito sila Crisette Chu, sila Banat Bay, si Attorney Trixie, Jason sa at marami pang iba. At sinabi niya nga na madadagdagan pa daw ito at kakasuhan nga daw po ng cyber libel. Alam niyo mga kababayan, dito sa ginagawa nating reaction video ay pinupuna lang natin, no, yung mga nakikita natin dyan sa gobyerno. At ito yung mga dapat na nakikialam tayo sa mga ganitong usapin dahil bilang isang mamamayang Pilipino ay kinakailangan din natin talagang malaman ang katotohanan sa likod ng mga ito. Kagaya ng sinabi ko dun sa ating mga previous reaction video na ito ay isa lamang na aligasyon sa ngayon dahil hindi pa naman napapatunayan kung ito talaga ay may katotohanan. So sa tulong po ng NBI mga kababayan ay malalaman hopefully kung may katotohanan ba itong sinasabi ng witness na ito na si alias Rene dahil siya po ay bumaliktad. Kasi sa kabilang banda mga kababayan, no, mawawala yung kredibilidad ng isang tao na humarap na sa Senado at humarap na po sa isang interview kung saan inakusahan niya na nga po itong si Pastor Apollo Kibuloy at ibang mga ng Duterte, no, mga ka-line up nila o kumbaga kapartido. So eventually biglang nag-iba ang ihip ng hangin at bumaliktad. So doon ay makikita talaga
na parang bakit? Ano ang nangyari? Tinakot nga ba si alias Rene? Totoo ba itong sinasabi niya? So, syempre, maging tayo, no? Maging mapanuri din tayo. Bakit ganito yun nangyari sa sitwasyon ngayon? Pero kung ito man ay may katotohanan, mga kababayan, again, ito po ay malaking balakid talaga, no? Si Senator Risa Hontiveros, no? Na kaya nilang i-manipulate yung mga tao na gumawa ng kwento upang idiin ang isang individual. So ito ay maaaring mangyari din sa ibang mga tao, hindi lamang po kaya Pastor Apollo C. Kibuloy. Tayo po ay worried din, mga kababayan, dahil po sa mga ganitong balita, kahit sabihin na natin na ito ay fake news or sabihin na natin na ito ay walang batayan, pero bilang isang mamamayang Pilipino na nakapanood nitong balita na to, ito ay talagang matinding aligasyon, matinding pasabog. Siyempre sa kabilang banda ay mapapaisip ka din, no, na oo nga, no, may mga resibo ding inilabas itong si alias Rene, samantalang kinokontra naman ngayon ni Senator Risa Hontiveros yung mga nilalabas nitong pahayag ni alias Rene. So pangalawang video na yung na reaction ng video natin, at ito nga si alias Rene ay maninindigan daw, no. So ang gustong malaman ngayon ni Senator Risa Hontiveros ay malaman niya kung sino yung taong nasa likod na ng pagpapakalat nito, no, ng video na ito. Pero ito si alias Rene ay nanindigan na walang nag-utos sa kanya, sadyang nakonsensya lang daw siya, no, kaya ito ay kanyang inilabas na. So para sa akin talagang ang mga public official ay kailangan humarap sa taong bayan, no, at tanggapin nila yung kritisismo. Pero sa kabilang banda, kung ito ay, kasi nangyayari din yan kay VP Sara Duterte, kay Tatay Digong, 'di ba, na sila po ay nahuhusgahan ng hindi yung kumbaga nahuhusgahan sila ng below the belt na. So, may mga tao lang talaga na kagaya nila Pangulong Duterte at ni Vice President Duterte na kahit na ganito yung mga aligasyon na pinupukol sa kanila, magnanaka, mamamatay tao or what, hindi na nila pinapatulan. Pero in this case, yung mga pagdadrag or paghila sa putik ng kanyang pangalan, kagaya ni Senator Risa Hontiveros, ay hindi niya pinapalagpas yung ganitong pagkakataon. Kaya nandito siya. So kanya-kanya yung tao, kanya-kanya yung pag-atake nila kung paano nila haharapin yung issue na ipinupukol sa kanila. May iba na nanatiling tahimik, yung iba naman ay talagang lumalaban at pinapatulan. So tignan natin, mga kababayan, no, kung ano yung mga susunod na mangyayari dito sa kaso po ni alias Rene. Pero ito yung base para sa akin. Yung opinion ko dito ay dapat talaga na bilang public official, kailangan talaga na ready ka na mapuna ng taong bayan. Dahil ikaw ay nasa public figure, kagaya ng mga artista or what. So subject for ano ka talaga, comment o mga criticism. Maganda man ang ginagawa mo o pangit, talagang may mambaba sa'yo, may mga taong hindi ka talaga mapapasaya. So eto, abangan natin kung sino-sino nga ba talaga yung iba pang mga kakasuhan o saan mapupunta itong kaso na to. Tututukan to ng mamamayang Pilipino, dahil ibang usapan to, mga kababayan, no. Grabe talaga itong nangyari po sa Pilipinas ngayon, yung mga pasabog, yung mga issue na lumalabas ngayong taon na to. So ngayon, mga kababayan, panoorin natin kung ano ba yung pinanggagalingan ni Senator Risa Hontiveros. Panoorin natin yung pangalawang video na inilabas ni alias Rene, no? At bakit napilitan na po si Senator Risa Hontiveros na tumakbo na po ng NBI at humingi ng tulong upang magsampa at maghain ng formal na reklamo para sa mga taong nasa likod umano ng pagpapakalat ng peking balita o fake news na talagang pinag-uusapan ngayon sa social media. Muli, maraming salamat, mga kababayan, at panoorin natin yung video na to at comment down below kung ano yung maikokomento nyo tungkol dito. Ako po si Michael Maurilio, si alias Rene. Una po sa lahat, hindi po ako binayaran, pinilit, tinakot or kinidnap ng Kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Wala pong katotohanan yung mga claims ni Senador Risa sa kanyang press con. Wala po ako sa pader ng Kingdom. 2019 pa po ako huling nakapunta ng Glory Mountain. Ito lamang ay pamamaraan ni Senador Risa
upang ako ay makuha ulit at patahimikin. Kusa po akong lumabas upang sabihin yung katotohanan. Handa po akong maglabas ng mga ebidensya, kaukulang ebidensya, papatunay na si Senador Risa ang pasimuno sa mga paninira kay Pastor Apollo Kibuloy. At handa po akong sa anumang mga legal na proseso. Senador Risa, hindi ako nag-text ng anuman sa'yo. Wag mo na akong gamitin sa mga kasinungalingan mo. Kaya nga nasusuka ako sa iyo. Titindigan ko yung mga sinabi ko sa video na ginawa ko. Kusang loob ko itong ginawa para matahimik na yung konsensya ko. Uulitin ko po, hindi po ako binayaran, pinilit, kinidnap ng kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy.